naman mga kaisena, dumako tayo dito sa kanyang drama. Oo, ito ha. Sabi ni Cayetano, hindi daw planado. Susunugin natin tong gunggong na to. Nasaan ba yung tubo? Hindi daw planado Let's see. Sige, Banat. Mariing itinanggi ni Senate President Alan Peter Cayetano ang mga haka-hakang palabas at planado ang nangyaring putukan sa Senado para patakasin si Senador Bato de la Rosa na may arrest warrant mula sa ICC. Asa na si Bato? Asa na si Bato? Nakita niyo ba si Bato? Meron na ba siyang bagong appearance si Bato? 'Di ba? Kinumpirma niya na nga wala na daw sa Senado. O sino may kasalanan? Ako? Ako ba dyan? Senate President? 'Di ba ikaw? So dahil nasa kustodiya nyo, Senado, ikaw Senate President, ikaw ay pananagutan sa batas. Tama po ba? Kaya dapat managot tong putang inan to sa batas. Nakuha ninyo mga kaiksena, maling-mali. 'Di ba? Kumbaga napagbigyan na nga yung kahilingan ng mga hindot na mga Duterte senators na kupkupin, kanluin, 'di ba? Pero kung tutuusin, hindi pwede. 'Di ba? Para maiwasan ang tensyon nung unang salbo na nag-rolling stone si Bato. And take note mga kaiksena, nung nadapa, agad-agad nakapaglabas ng CCTV. Kasi nga, nagsisinungaling si Bato Niresting ako to. Papasok ako. Hindi ako papasok. Inahanap niyo ako. Kaya masok ako. Senador ako. Ngayon nyo. Nasaan ba yung tubo? Tapos ngayon nagkaroon ng ganyang eksena, walang mailabas na CCTV. Inaaral pa. Anong inaaral? Inaaral burahin? Inaaral tamperin? Anong inaaral nyo? Yung itong mga to, buisit, mga malas talaga tong mga senador na to Salot, yung mga Duterte senators nyo. Niya, inatake ang Senado. Inatake. Lo mo. Nasaan ba yung tubo? Fake news ka, Kawatano. Anong inatake? Scripted talaga kayo. Nakatutok live si Ma'am Gonzalo. Ma'am, Vicky, nagalit nga si Senate President Alan Peter. Kapal naman ang mukha niya, may gana pa siyang magalit. Sa nangyari, hindi isipin na, wag namin isipin di scripted, kitang-kita naman. Ano kami bata? Ano kami pinanganak kanina? Cayetano, dun sa mga nagsasabi na hinala nila ay stage o diversionary tactics yung mga nangyari dito sa Senado kagabi. Ako! I don't think there's any question. Ba't nagagalit ka? Mr. Chair, gusto ko po sanang ireklamo ang ating kasamahan sa Senado. Bakit po siya nagtataas ng boses at nagagalit tumahampas pa po sa podium? Tama po ba ito na gawain ng isang senador at naturingang Senate President? O paano ngayon yan? O di pare-paras kayo mga tanga? Nasaan ba yung tubo? Tama ba yung asal niya dito? Magagalit ka? Sigawang mo yung media? Bakit? Minamalit mo yung media? Tamo galit na galit Bago ko ituloy yan mga kaiksena, meron ako ipapakita sa inyo kung bakit hindi nyo pwedeng hindi talaga mapag-isipan na fake news talaga at planado yung mga pinagagawa niyang inang si Cayetano na yan. Sana nandito. Wait lang Sana nandito pa yung sinave natin. Naku, wala pa yata Wait lang Sana nandito. Naku, mali. Patay tayo. Wala pa nga yata. Wala pa nga yata ang aking sinave na video. Ako. Sana ito yon. Ay, hindi. Hindi din ito. Ito ba yun? Hindi, iba pala ito. Ano ba yan? Mukhang nawala pa yata, May nagbubura yata ng mga isinisave ko. Nakakaloka, Hindi ito, kagabi pa to. Ito. Sinave ko na yun, Anak ng kubeta,
Yun ang hirap talaga, oh. Nawawala, kahit sinave ko na siya, nawawala. Ito to. Ay, binura nga. Nasaan ba yung tubo? Tinan nyo. This content isn't available right now. It's usually because the owner shared it with a small group. Tinago na. Ba't kaya tinago? Oh. Yan pa naman yung ipapakita ko. Anak ng kabote, oh. Wait lang, baka meron pa. Wala na nga, oh. Sayang, magaling. Tinago ng mga animal. Ano ba yung video na yun, Direk? Ano ba yun? Tungkol saan ba yun? Yung video na ipapakita ko sana, mga ka-eksena, yun yung trending na video nito, ni Banat Bay at ni Mocha. Okay? Doon pa lang, mga ka-eksena, senador na siya. Okay? Gawain niya na ang alin? Mag-script. Ha? Mag-script ng tawag dito, ng gagawin ng kanyang mga vloggers. Mag-script ng interview. Bumili, di ba? Bumili ng tanong, magbayad ng sagot, yung mga ganyan. Hindi ba kaya niyang gawin na mag-script din ng ganitong klase? Di ba? Lalo't nasa posisyon na siya bilang Senate President. At marami ang nagsasabi, mga ka-eksena, na talagang may kapasidad itong mamang ito. Yan nga ang amo ng mga banatai. 'Di ba? Oh. At nadagdagan pa na sila Kibuloy, 'di ba? At kung sino-sino pang mga kanilang mga kliyente. Kaya imposible yung sinasabi niya na hindi daw niya kaya. Nakukuha nyo? Ito kasi yun, mga ka-eksena. Hindi daw niya kaya kasi paano niya daw gagawin yun? Paano daw siya mag-uutos? Hindi mo naman kailangan mag-utos eh. Kailangan mo lang planuhin ang gagawin mong arte at drama. Kagaya niyan, we're under attack. 'Di ba? Ano iisipin? 'Di ba? Ano pa? Yung drama nyo na sinasabi ninyo na merong message kayong natanggap, kayong mga senador dyan. Ito nga ang hamon natin, mga ka-eksena. Kung totoo yung message nyo na natanggap na may mangyayaring arestuhan, sino yun? Yun ang atin dikdikin. Bakit hindi nyo ibigay? O baka naman, kayo lang din naman ang nagplano na may mag-message para magkaroon ng traction at magkaroon ng ganitong tension. Nakukuha nyo? Hindi nga siya nag-utos na magpapunta ng mga pulis, magpapunta ng ganito. Pero sa ginawa nila, ano nangyari? Diba? Nakukuha nyo? Kasi yun ang sasabihin niya dito eh. Hindi ko kaya mag-utos. Ulul, ano hindi mo kaya mag-utos? Sino maniniwala sa'yo? Lelang mong panot ka. The Senate is under attack. Ulul. Basag to sa akin, tinan mo. Anong under attack? O sige, sasabihin niya, warning shot. Is under attack na yung warning shot daw, sabi niya. Sino ba nag-warning shot? Sino ba talaga unang pumutok? Ha? NBI? O yung USAA? Basagin natin maya-maya. Was under attack. All of you, your lives were in danger last night. Nasaan ba yung So, tubo? I know it's your job to ask a question, but you will tell me, pagka may nagpaputok na warning, hindi under attack yun? My God! Yan ang iginiit ni Senate President Alan Peter Cayetano kaugnay ng putukan sa Senado kagabi. Basagin natin. Sinungaling kang putang ina mo ka. Eto ka, oh. Eto sa'yo. Ha? Balbon. Panoorin mo to, Balbon! Linawin din natin, mga ka-eksena. At ang sabi ng iba, nasa Senado daw NBI lumusob. Maling-mali po kayo doon. Wala nga po doon eh, 'di ba? At wala po silang nakuwang utos na manghuli, mang-aresto o arestuhin si Bato. Nandoon sila doong bandang gabi dahil may humingi ng request sa kanila doon sa building ng GSIS. Yan, dito nyo malalaman kung gaano kasinungaling itong mga putang ng mga Duterte senators. Lalo na to si Cayetano.
Nanindigan ang NBI na hindi sila ang nagpaputok ng baril na nauwi sa gulo sa Senado kahapon. Ito kinalaglag nila. Yung NBI may kasamang mainstream media, News 5. Plus, may body cam pa ang NBI. Dinalaglag tong mga inan to. Ang totoo raw, gumanti lang sila ng putok mula sa Senate Sergeant at Arms. Ngayon, Cayetano, sabihin mo sa amin, ina mo, paano naging under attack kung kayo yung una nagpaputok? Kahit sabihin mo pang warning shot, ang bobo mo. Nasaan ba yung tubo? Sabi niya warning shot is under attack. Sino nga nagpaputok una? O saa? O sino umatake? Nasaan ba yung tubo? Yung inan to, sinungaling! Tuloy natin. Isa pang paglilinaw ng NBI, wala sila sa pasilidad ng Senado kundi nasa GSIS. Ang narinig din daw na drilling o pagbabarena ay hindi para makapasok ng Senado at mang-aresto. Hindi para lalo pang isarado ang pinto sa pagitan ng Senado at GSIS. Yun, mga At live mula sa kaiksena. TV5 Media Center, nasa frontline ng balitang yan, si Gio Robles. Siya mismo yung saksi, si Gio Robles. Sunog ngayon ang kanilang drama na pautot, di ba? Sasabihin pa, we're under attack. Di ba? Gio, paano nga ba nagsimula ang gulo kahapon kung ibabase sa inyong mga nasa GSIS? Julio Cheryl, personal ko ngang nakita ang pagbabarena sa Senado na nagdulot ng maraming tanong sa nangyaring tensyon kahapon. Patay. Base sa nakita namin nangyari sa magkaibang palapag ang pagbabarena at palitan ng mga putok ng baril. Booking na booking. Di ba? Si Cayetano at lahat ng kanilang drama rito. Doon pa lang, yung Aplaska, may aarestuhin. Nanggaling nga ang impormasyon sa mga senador nyo, tas kayo mga aresto, doon pa lang huli mo na. Tas eto pa, we're under attack, pero ang unang bumato o ang unang pumutok, Senado. Oh my God! It's such a shame. Ayon sa NBI, ang Senate Sergeant of Arms ang naunang nagpaputok at gumantila ang NBI. Makikita nyo rito sa video, mga kaiksena. Mismong NBI nagulat. Sino yung sanggaling yun? Sanggaling yun. Diba? Takbuhan yung NBI, tinitignan sa labas. Nasaan yun? Diba? Kasama natin yung mga ahente Ayan, ng NBI. Sa isang bahagi ng ground floor ng GSIS building, pinapasok ang mga tauhan ng NBI sa isang hallway patungo sa isang nakasarang pinto. Matapos makarinig ng walang tigil na kalansing at ugong ng drilling machine pasado alas 7:30 kagabi. Nang makalapit ang mga ahente ng NBI, naabutan nila ang ilang kalalakihan na binabarena ang pinto na lagusan pala papasok ng Senado. Napag-alamang trabahante ng GSIS ang mga lalaki. Sinusubukan daw nilang isara ang pinto. Hindi naman baba ni Amy Marcos ang ginamit. Correction, ha? Linawin natin. So, sinisecure pala yung pinto na yan na lagusan from GSIS to Senado. Bakit kanyo? Dahil nga marami na daw ang naglalabas-pasok na hindi daw kilala o hindi naman taga-Senado o sabihin na natin pati mainstream media na ginagawa ng daanan, exit at entrance dyan. So yung pamunuan ng GSIS ipinag-utos na isara, isil para wala nang pumapasok at lumalabas. Okay? At isa pa, wala sa kanila yung susi. Nasaan? Nasa Senado. Kaya bistado ang katarantaduhang drama nitong mga dutae senators. Huli, di ba? Ilang minuto ang nakalipas, dito na kami nakarinig ng sunod-sunod na putok. O yan na, di ba? So maliwanag dito sa sinasabi,
walang nagpaputok sa kanila, lumabas ngayon sila kasi may putok na. Ngayon, saan galing yung imbento nito ni Aplaska, ni Cayetano, na under attack at sila daw ay sumagot lang. Sumagot lang daw sila kasi may nag-warning shot daw. Eh, hindi mo maintindihan eh, kayo nga ay nag-warning shot eh. Kaya nga lumabas tong NBI from GSIS. Di ba? Oh. Nasa gusali pa rin kami noon ng GSIS kasama ang ilang ahente ng NBI. Kahit ang mga ahente hindi alam kung saan galing ang putok. Ilang saglit pa, umalingaw-ngaw ang sunod-sunod na putok. Base po sa mga ahente natin sa NBI, galing po sa ground floor ng Senate itong sunod-sunod na putok ng barel na naririnig po natin. Napatago ang ilang ahente ng NBI na pinaputukan pa umano pero hindi malaman kung saang direksyon galing. Nakabantay ngayon yung mga ahente ng NBI na kasama natin. Maraming salamat, Gladiator. Dapat tanggalin si John Vic, sayang lang ang Maskels at dapat managot ang nagpatakas kay Bato. Tanggalin din si Jeremiah Cayetano. Nakita niyo, di ba? May video. Malinaw. Pati yung kanilang usapan. Kuha. O baka kukulangan pa kayo, mga tanga-tangang DDS. O, meron pa. O. Sir Flash, huwag daw i-engage. O. Sir Flash, wag daw i-engage. So, sinasabi dito na wag silang sumagot. O, hindi nga nila alam kung saan galing yun, saan direction galing yung putok. Pero alam nila sa Senado. So, maliwanag mga kaiksena, ang unang gumawa ng putok o unang nagsabi na nating warning shot daw, kuno, Senado. Sino yun nandun? Di ba mga OSAA at saka Marines? O, paano? Eh, sabi naman ni Bronner, wala coding na naman. Mina, signal. Oh, paki-press 1 nga kung okay na ulit ang signal. Nag-loading. Paki-press 1 po kung okay na at itutuloy ko ulit. Paki na lang. Press 1 kapag okay na. Okay? Yan. So, maliwanag mga ka-eksena, yung sinasabi ko sa inyo. Naiyo ba? Malinaw na booking ang drama ni Cayetano. At bago yan, mga ka-eksena, isisingit ko pa, isasama natin yung si Aplaska, oo. Sama natin. Wait lang Asan na yan? Asan yung Aplaska na yan, lintik na hindot na yan? Ito. Kaya tayo eh. Yan. Ay, hindi, mamaya yan. Ito. Yan. Ito Oh. Kaya lang mahaba itong interview na ito. Sige, at least marinig natin Oh. Ngayon, si Senate Sergeant at Arms, Mau Aplaska. Magandang gabi po sa inyo, General. General. Magandang gabi po sa inyo at magandang gabi din sa ating mga kababayang Pilipino. Opo. Meron po mga nagdududang planado daw o staged yung nangyari kagabi. At tila nagkaroon ito ng traction ngayong lumabas na tumakas na pala si Senator Bato de la Rosa. At saka escape po kasi ang ginamit na salita. Escape pa yung sinabi nung asawa ni Bato. Sa mga nagsasabing walang audio, paki-refresh na lang, ha? Okay? Paki-refresh na lang. Labas kayo, tapos balik ulit kayo. Exit nyo yung live, balik kayo. Okay? Ganun na lang gawin nyo. Exit and then balik. Ano daw? Ang galing nyo talaga. Tuwang-tuwa. Uy. Tuloy tayo. Ang kanyang misis sa mensahe niya kay Senate President Alan Peter Cayetano. Go ahead, General. Ano po tingin niyo? Bakit ganun, sir? Unang-una po, mahirap yata sabihin na stage itong nangyari dito dahil
Hindi ko naman po pwede i-stage yung pagdating ng mga NBA agents dito. Wala naman kaming control sa mga NBA agents. Kung hindi po sila dumating dito, wala pong mangyayaring barilan, putukan kung wala sila dito sa premises ng Senate. Nasaan ba yung tubo? Huling-huli naman, Papa Mark Ramos, na nagsisinungaling si Aplaska, oh. Kaya kung ako sa inyo, mag-subscribe na kayo at mag-follow na kayo kay Mark Ramos hanggat may pagkakataon. Kung ayaw nyo, puputokan kayo niyan. Hi, Papa Mark. Magandang gabi at maraming salamat sa pagbisita. Huwag kalimutan na, pakisubscribe, support si Mark Ramos. Yan, ang ating kaibigan na talaga namang napakagwapo. So, eto na nga. Nakita nyo naman sinabi niya ulitin ko pa para sa inyo. Hindi ko naman po pwede i-stage yung pagdating ng mga NBA agents dito. Wala naman kaming control sa mga NBA agents. Wala daw control. Wala daw control. Ba't dinawali? Si Bato? Hindi po sila dumating dito. Saan? Wala pong mangyayaring barilan, putukan. Kung Wala naman pong nagpaputok sa kanilang unay, sa inyo po eh. May video po eh. Sila dito sa premises ng Senate. Pero kagabi po, hindi ba meron kayong sinabi sa media na meron kayong Aarestuhin? Sino po yun? Napahinga ang gago. Naku, paano kaya lulusutan to? Sabi siguro nito, no? At ano nangyari? Na-aresto ba? Ano ba unang nangyari? Tama po. Tama po, Mel, dahil simula po nung umaga, persistent na po yung mga reports na meron pong presence ng NBI agents dito sa paligid ng Senado. At ito po ay na-confirm namin sa aming CCTV at saka ako din mismo, bubaba pa ako doon sa GSIS gate at nakita ko po yung mga NBI agents na fully armed. Tapos? Lumalabas po sa mga ulat na kayo yung unang nag-warning shot eh. Totoo po ba yan? At saka bakit? Bakit kayo nagpakawala ng warning shot? Totoo po naman po yung Mel. Yes. Bakit ho? Ito po ay kasama sa aming standard operational. Standard yun. Ano ibig sabihin po ng standard? I'm sorry, General, no? Hindi ko masya. Ano ibig sabihin na standard? Walang nangyayari. Ang daming-daming tao magpapaputok ka. May ganun ba? Sir? Kami po, Mel, pumunta po kami doon sa area kung saan mayroon pong sighting ang mga NBI agents. So, nagpaalam po ako kay Senate President para i-check po at i-verify yung report na mayroong mga armadong NBI agents na nandyan sa second floor exit. At nung nandun na po kami sa area, na-confirm po namin at nakita po namin yung mga tao na armado, kaya po as part of our procedure, ay challenge po namin siya, verbal challenge po. This is... narinig nyo, Kawatano, challenge. Sino una? Hindi nyo pa alam kung ano yung punot dulo, kung bakit nga ba nagkaroon ng NBI sa GSIS. 'Di ba? Yan ang mali nyo. Kasi kayo, yung drama nyo, hindi lulusot eh. 'Di ba? Hindi na lulusot. Nasa CCTV o nasa news. 'Di ba? Kakapakita ko lang sa mga bagong pasok. Naku, balikan nyo mamaya. Tuloy natin ang drama ni Aplaska. Yung aming pong procedure of the continuing use of force. So, una muna, verbal warning. So, sinalish po kung sino sila. Sumugot naman na NBI agents. Tapos? Pero nung sinabi namin na bakit kay Armando, ibaba nyo yung mga baril nyo, instead of lowering down the firearm, tinaas po nila yung baril, kaya nagpaputok po kami ng warning shot. Nasaan ba yung tubo? Ito na lang mga ka-eksena. Ito na lang. NBI nga kabaro nyo. Ibig sabihin, law enforcement, di ba? Anak ng tutsa talaga. Hindi ba kayo marunong gumamit ng cellphone? Hindi ba kayo marunong gumamit ng telephone? Di ba? Para sana bago kayo pumunta doon, i-check nyo ron, i-confirm nyo muna doon sa NBI director. Bakit? Hindi nyo ginawa. Di ba? Nasaan ba yung tubo? Grabe, sir, alam mo, dapat isa ka rin sa managot Dapat mapanagot ka rin
Mga walang ya kayo talaga eh. Di ba? Pati kayo sumasakay kayo sa drama ng mga Duterte senators. Di ba? Isipin mo mga ka-eksena, challenge daw agad. Wala man lang confirmation. Kinonfirm lang nila na NBI nandun, hindi nyo kinonfirm. Director, may mga NBI dito sa GSIS eh. Ano ba itong ano to? Inutos mo ba to? Manguhuli ba to? Hindi nyo nagawa. Anong kagagawan yun? Nasaan ba yung tubo? Correct me if I'm wrong. Tama ba ako? Tama ba ako? Tama ba ako? Di ba? Tama ako. Di ba? Nakakaloka talaga yung katwiran nito. Na dito sinisibak na to eh. Diyos ko. Ewan ko sa inyo. Di ba? Oh. Nagpaputok sila ng baril, sir? Ang NBI? Pagkatapos po ng Again, pagkatapos po ng nagpuputok kami ng warning shot, ini-expect. Sige po, sige po. Yes, go ahead, sir. Pagkatapos po namin mag-warning shot, ini-expect po namin na ibaba po nila yung mga baril. But instead, gumanti po sila ng pagbabaril sa amin. Kaya po, napaatras po kami ng kaunti. At doon na po, tuloy-tuloy na po yung exchange of gunfire. Pero ang dami ng pinakawalan nyo. 'Di ba? Ang dami nilang pinakawalan, 'di ba? Yung nasa labas na sinasabi nilang china-challenge nila daw eh. Kita nyo nga, kung una pa lang napag-challenge siya, warning shot, hindi nagbaba ng baril, tas pinaulanan nyo, sana may natamaan na, 'di ba? Kasi nakita nyo tumaas eh. Ano kayo mga dokling? Pag nakita yung tumaas sa kamay, nung niratrat nyo, wala mo lang tinamaan ni isa. Nako, sinong niloloko nyo? Mga gunggong. What? Tell kay mami. Meron. Tell kay mami. Ano ba? Mo ba tinamaan sa panig ninyo? Sir? Wala naman pong tinamaan sa aming side po. Nagpa-warning shot din sila. Wala Ganun po, ba yun? Ma'am Mel, wala pong tinamaan. Sila po ay nakipagbarilan sa amin kasi kami po ang nag-warning shot. Hindi, bakit nga kayo nagbarilan? Ano ba yun? Ba't nagbarilan? Ano yung maging problema? Bakit nga nagbarilan? Ano po ba yun? Anong dahilan bakit nagbarilan? Ganito po, Mel, liwanagin ko lang, ano? Yes, please. Naku, kailangan niya ng sambayanan, malaman. Liwanagin ko po. Opo. Liwanagin po natin, ano? Yes, bisa mo, sir. liwanagin Go mo ahead, na. please. Unang-una po, marami pong kaming mga reports na may presence po ng armed individuals dito sa paligid ng Senado. Okay. Ngayon, nung bandang hapon po, na-confirm po namin through our CCTV at saka ako din po mismo personally. Hindi, CCTV. Sana po, naglabas na kayo ng kopya ng CCTV. 'Di ba? Kasi po mayayari talaga kayo dito. Kasi yung kabilang kampo, meron silang video. Meron silang reporter na kasama. Hindi naman pwede magsinungaling yung reporter, 'di ba? Wait nyo lang, hindi pa buo yung kwento ha. Ito muna tayo sa kanilang magaling na magpalusot. Nakita ko na mayroong mga NBI agents dito sa paligid ng Senado. Ito na naman ako. Napakalinaw po mga ka-eksena. Hindi ho mahirap tumawag, ikumpirma kung legit na tao mo yun. Legit na tao ng NBI. Ngayon, kung hindi legit yun, ang takumpirma ni Matibag na hindi namin tao yan nandiyan sa GSIS, magduda talaga kayo doon. Pero wala ho kayong ginawang pag-aalin, pag-check. Yun nga, legit talaga na mga NBI yun with reporters pa. Tapos, challenge nyo kagad. Nag-warning shot kayo una, tapos niratrat nyo. Kahit sino naman pagka gano'n, pwede ka nang gumanti talaga, niraratrat ka na Diba? Kaya po, nagpaalam po ako kay Senate President na pupuntahan ko po yung mga nakita sa CCTV namin para i-check kung talagang sino at totoo ba yung nakita namin. Okay. So, hindi naman kalaban yun kung NBI. Nakita mo, Nung NBI. nandun na po, kaya Yes, nga, go di ba? nung And nandun then? na po kami sa
Nung nandun na po kami sa exit, na-challenge po namin yung mga NBI agents. Bakit nyo nga i-challenge? Eh, pwede nyo naman nga kasing tanungin at komprontahin. Di ba? Diyos ko dong. Sino sila? So, nagpakilala naman na NBI. Kaya sinabi ko po na ibaba nila yung kanilang mga barel. Ngayon, instead of lowering their firearms, nagtaas po rin silang barel. Kaya po, nagpaputok po kami ng warning shot. Pagkatapos po, gumanti po sila ng putok sa amin hanggang tuloy-tuloy na po ang exchange of gunfire. Wow! Nasaan ba yung tubo? Sige. Patapusin natin, ha? Ngayon, ito na naman ako. Balik ulit natin kay Cayetano. Cayetano, yung bata mo, mga bata mo, Sergeant of Arms mo, sila yung una, o sino yung umatake? Nasaan ba yung tubo? Tanga. Hindi naniniwala si Mel Chanco. Hindi ka panipaniwala yung paliwanag mo, Dre. So, ibig sabihin ba, sir? General, so kilala ninyo kung sino yung mga taong yun na nakaharap ninyo kagabi? Nagpakilala po sila na NBI agents po. Nagpakilala sila? Oo. So, ano ngayon ang nangyayari ngayon? Sila ba ay, sila ba iniimbestigahan? Sila ba kinuha na? Ano nangyari ngayon? Nasaan sila? Anong dahilan? Bakit sila pumunta doon o pumunta dyan sa Senado? Anong dahilan? General, sagot. Yun po ang iniimbestigahan ngayon. Bakit po merong presence ng NBI? Kasi sa buong araw po, wala pong coordination na ginawa ang NBI na pupunta po sila dito sa Senado. Hindi naman sila dyan sa Senado pumunta. Maski naman. We're under attack inside. Nice, Cayetano. Nice one. Bukelya ang ambassador. Oo nga. Hindi nyo pa alam, General? Wala pang nakakapag-sabi kung anong ginagawa nila dyan. Ano ang purpose nila? Bakit may daladalang firearms? Bakit sila nagpaputok ng Noong araw na, kagabi pa yun, sir, eh. Hindi pa natin alam kung ano ang kanilang purpose dyan. Di ba? Hindi, alam na nila yun. Hindi lang nila masagot yan si Tita Mel kasi nga, tita mo, hindi lang nila masagot kasi alam nila yung totoo na may purpose yung NBI kung bakit nandun at hindi para mang-aresto. Assistance. Mamaya ipapakita natin. Kalma lang kayo dyan. General? Well, wala pong nag-coordinate sa amin ng mga NBI. Hindi nga, bakit ngayon gabi na? Wala ka pang kanina yan mga kaiksene. Hanggang kaninang gabi, wala pa rin silang nagawang investigasyon, walang paglilinaw. Diyos ko naman, anong klase naman kayo dyan, di ba? Wala po nung umaga hanggang gabi, hanggang sa nagkaroon ng putokan. It's very unusual po na pupunta po sila dito na hindi po sila magko-coordinate sa security ng Senado. Sir, hindi yata, ulitin ko lang yung tanong ko, sir, no? Mula kagabi pa yun di ba? Kagabi pa yun. Kilala nyo naman sila. Kilala nyo naman pala sila kung sino yung mga nakasagupa ninyo. Ito bang mga taong to NBI talaga? O that's the first question. Totoo po bang mga taga-NBI, sir? Tanggi. Tama po, Mel, kasi nung dumating na po ang reinforcement ng PNP, nakahuli po sila ng isang tao. At yung tao po na huli nila ay umamin naman na kasama siya sa NBI team na pumunta rito sa Senado. Ang tinatanong, yung nahuli nyo, yung nakita nyo, na-check nyo, di ba? Sabi nyo nasa loob ng Senado. Yung nakita mo pa kamo sa CCTV. Yun ang tinatanong. Ay nako, sus kaindo ko santisima. Maabaging ko. Nasaan ba yung tubo? Ba't napunta tayo dun sa isang sinasabi mong nahuli na driver pala? Ang tinatanong, yung sinasabi mo yung mga mahaba at pinaputokan mo, sinabi mo, kinonfirm mo pa nga na NBI sila. Sinabi mo, challenge mo. Tapos bigla ka napunta sa isang tao na lang.
Di ba? Kinonfirm mo ba yung mga sinasabi mong kaputukan nyo na NBI? Di masagot. Oh. Okay. Ah. Kayo hindi nyo alam. Hindi nyo, kasi kanina sabi nyo kilala nyo eh. Kilala nyo yung mga taong nakaharap ninyo eh. Di na yayari siya ngayon ni Tita Mel. Parang, sabi mo kanina kilala mo, tas ngayon hindi mo masagot. Is that yes or no, General? Nagpakilala po sila, Mel, na Oh, di kilala NBI mo. agents, kaya Oo. gusto po namin ma-verify. Kaya ipinababa po namin yung kanilang mga barel. Pero sa halip po na ibaba nila ang kanilang mga barel, nagpaputok po sila sa Oh, amin. yes. Naikwento na nga ninyo. Anyway, meron po kaming source na nagsabi kasing magkasama pa raw kayo ni Bato ng mga 2:20 ng umaga kanina po yan sa kanyang opisina. Then 10 minutes later, nakaalis siya ng Senado. Ano po ang pinag-usapan niyo doon? Meron po ba siyang pahiwatig sa kanyang balak? Natataka siya o lalabas siya ng Senado? General? Nakaw! Mel, una po, it is part of my duty to regularly check on General Bato. So, sa isang araw po, binibisita ko po ng ilang beses si General Bato sa kanyang opisina. So, regular po yung aking pagbisita kay General Bato. Pero sa aming pag-uusap, hanggang 1 o'clock po ng umaga, ang pinakahuling bisita ko kay General Bato, wala naman po siyang sinasabi na aalis sa Senado. Hindi niyo nakita yung pag-alis nila? At kung meron man siyang kasama? General? Ito po, na-confirm na lang namin na after po na nakaalis sila, na kasama po niya si Senator Robin Padilla, na sumakay na sasakyan at lumabas po sa premises ng Senado. Walang nag-inspeksyon sa sakay ng mga sasakyang lumalabas sa Senado nung mga oras na yun, hindi po ba? Wala na, no? Madaling araw. Wala nang nag-check? Mel, normally po, pagka mga senador po ang dadaan sa aming mga gate, kilala naman po sila ng ating mga guards, hindi po sila ina-inspection ng ating mga gwardya. Yun. Di nahuli na nga. Ito, bago ko natin ipakita yung video ulit doon mga kaiksena sa pinto ng GSIS, na isinasara nung pinaka-head nila doon sa GSIS, pinapasara kasi nga para walang lumabas-pasok. Ito pa isang nabubuo sa aking isipan. Kaya sila nagpunta doon kasi yun ang pwede nilang gamitin na lusutan para itakas si Bato eh. Siyempre kung naririnig nila may nagsasara ng pinto, 'di ba? Isinasara na from the other side. Bakit nila sinasara direct? Kasi nga daw ho, yung susi ng GIS na pinto ay hawak ng Senado. Gets nyo? Hindi pwedeng hindi yun eh. Kasi, 'di ba? Kung nalaman nila, nakita nga nila sa CCTV, may bantay na NBI sa may GSIS building. Hindi tayo makakalusot doon. Yung pang sinasara. Kaya nila pinuntahan yun kasi naririnig na nga yung drilling. Yun pala yun. Dinidrill nila yung pinto at nilalagyan ng dagdag na lock para wala nang makalabas doon. Kung sino pang gusto lumabas at hindi makatagos para umexit sa building ng GSIS. Gets? So balikan natin yung video. So eto na mga kaiksena. Ulitin natin sa mga hindi po. Hindi, tutuloy ko na. Ikikwento ko na lang. Sa mga puntong yon, nanatili pa rin kami sa gusali ng GSIS. Yan po yun Yan po yung sinasabi kanina Hanggang sa nakasalubong namin ang iba pang ahente na nakadeploy din sa gusali. Sabi ng isa sa kanila, mismo si Senate Sergeant at Arms, Mau Aplaska, ang unang nagpaputok. Paano ngayon gagawin, di ba? Tumama ngayon, di ba? Si Aplaska ang nagpaputok. Kinonfirm niya yan. Ay, pinutok ka mismo? Oo, yung Aplaska mismo. Pumutok ng tatlo pa atras. Oo, pero ako. Saan na kayo sir, di ba? Sa opisina ni Kanda. Sa kantin. Oo, dito sila lumabas sa kayan. Yung pintuan ng kay Kanda. Ayon sa NBI agent, nasa bridgeway sila ng ikalawang palapag ng GSIS building nang biglang paputukan siya mismo ni Aplaska nang lumabas ito sa isang pintuan mula sa Senado. Paano magiging warning shot kung binaril mo, kung siya talaga yung target mo? Paano naging warning shot yun? Nakakuha nyo?
O di yung drama kagad ni Plaska, fake news na kagad, sinungaling na. Oh. Pero una, nakamahaba siya, Dito na raw napilitan ang NBI agent na gumanti ng putok bilang self-defense. Walang nasaktan sa tropa ng NBI at mga kasamang media kabilang ang News 5. Pero bakit nga ba nasa GSIS building ang mga NBI agent? Ito na sagot, mga kaiksena ha. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, humingi mismo ng tulong sa NBI ang pamunuan ng GSIS para i-secure ang gusali nito. Wala sa plano nilang hulihin si Senator Bato de la Rosa kagabi. Well, yung request po kasi sa amin na sulat na aking natanggap ng alas 5:08 PM po kahapon mula po kay GM Vic Veloso is to secure and panatilihin po yung kapayapaan and peace and order. So pag may request pong ganun, talaga pong nakabihis naman po ng ano tawag dito, yung pong kanilang ordinary gear na ganyan, dala po talaga yung mga ganyan na arms, ano po. Pinaliwanag din ni Matibag ang drilling sa pintuan na lagusan papasok ng Senado. Mismo si GSIS General Manager Vic Veloso raw ang nag-utos nito. Ang nagdi-drill po, tinatanggal po nila yung lock because the access from the Senate going to GSIS, yung susi po, ang report po sa akin ni GM Veloso is nandoon po sa Senate. Ang gusto po niya, isara po yung lugar na yon kasi nga po, labas-masok na raw po ang iba't ibang tao. Hindi na po masecure yung lugar at yung mga employees. Maliwanag ba tayo doon? Kuha niyo na. Liwaliwanag, di ba? Anong drama ni Cayetano na we're under attack? Ina mo. Julio Cheryl pinapaubaya ni NBI Director Melvin Matibag kay Pangulong Bongbong Marcos ang suwestyon ng kanyang manang Amy, Senator Amy Marcos, na i-relieve sina Matibag at iba pang opisyal ng NBI kasunod nga na nangyari kahapon. Wow, ang tindi ni Amy Marcos, ano? Ang lakas niya pang magsabing magpa-relieve. Ang i-relieve nyo si John Vic, hindi pala relieve. Sibakin nyo na yan. Walang silbi, mulala. Diba? Samantala, nilinaw din ni Matibag na volunteer at hindi empleyado ng NBI ang isang lalaking hinuli na suspect daw sa pamamaril kahapon. Julio Cheryl, balik sa inyo. Gio, so bale ang GSIS ay humingi nga ng tulong sa NBI para i-secure ang pintuan na lagusan. Ngayon, ano yung sinasabi ni Aplaska? 'Di ba? Hindi niya kayang mag-confirm, hindi niya kayang i-verify kung sino yung nasa GSIS, wala ba siyang number o kahit anong contact dun sa general manager na, sir, sino yung nasa building ng mga NBI? Kayo po ba? Ganto, ganyan. Di naiwasan nyo yung ganyan. Kaso hindi. Ginawa ba nila? Kasi may drama nga kailangan mangyari. Kasi sinasara na yung pinto, dun sana lalabas si Bato. Diba? Kaso, hindi pa na, may nagsasara na. Diba? Nerissa Akaiski, maraming salamat Papuntang Senado, ang tanong, bakit ba kailangang isara ang pintong yan? Dahil yun ang connected yung pinto na yon doon mismo sa Senado. Kung matatandaan natin kahapon sa live ng ating kapatid Senate Correspondent si Mean, ay nakikita doon nila o naririnig nila na may bumabarena nga doon sa pintuan na yon at nandoon lang din kami sa other side. Kung bubuksan mo yon ay connected na iyon doon at pwede nang makadaan kung sino man yung gustong dumaan doon. So sabi naman ng GSIS, they want to secure their safety lalo na sa gusali at maging ng kanilang mga empleyado. Kung magbabarena ng pinto, bakit naman kailangan pa ng tulong ng NBI? Ano bang ibig sabihin na i-secure ang GSIS? Doon sa pagbabarena, actually, hindi humingi ng tulong na
yung GSIS. Pumunta doon yung mga ahente ng NBI dahil nga nakakarinig nga daw ng pagbabarena. So nung chinek nila, doon na nila naabutan na mismo mga carpentry staff ng GSIS yung gumagawa noon, hindi naging parte yung NBI. Nandoon lang sila to check the situation kung anong nangyayari at doon nga ine-explain sa kanila na they have to seal off yung door na yon dahil yun yung lagusan doon sa may Senate area. Cheryl. Nag-cause kasi ng pagtataka kung ano yung pagbabarenang yun. So, malinaw na wala ring coordination or pasabi man lang na isasara nga nila yung pintong yun sa Senado. Hindi nga po, ito si Cheryl Cosy, minsan din mahina din to eh. Di ba nga, yung general manager nga ang nag-utos doon sa mga trabahador. Gets mo? So yung taong nagdi-drill, trabahador ng GSIS. Gets, sabihin na natin, maintenance or mga manpower nila doon. Tama? Ngayon, nag-request naman yung general manager nga ng GSIS na i-secure yung premises kasi nga may mga nagdadaanan na hindi naman parang normal na talagang kumbaga nagiging lusot-lusutan na siya. Siyempre, may mga empleyado nga daw doon para maging secure yung lugar. Gets mo? Pero yan sabi mo, Cheryl. Kapi ka nga. That we have to get confirmation then from GSIS kasi on the part of GSIS, wala pa tayong naririnig sa kanila. So far, yung naririnig lang natin sa NBI na nagpadala ng letter ang pamunuan ni Veloso ng GSIS sa NBI to secure and maintain the peace and order within the GSIS premises. At hindi rin natin nakita, Cheryl, ang mga tauhan ng NBI sa Senate area dahil nakasama din tayo doon. Doon lang din tayo sa GSIS building. Kaya malabo yung sinasabi ng mga DDS patungkol kay Pangulong Bongbong Marcos. Wala talagang NBI sa Senado. Kasi nandito nga sila nagbabantay sa premises, sa building ng GSIS. And take note, hindi buong araw nandyan. Dumating dyan halos alas 7 na pasado. Diba? O maaga pa. Nandyan na. Pero hindi yung kagaya sinasabi ng mga DDS na sinabi daw ni Pangulong Bongbong Marcos na walang NBI sa Senado. Totoong wala naman talaga. Pinipilit ng mga DDS. Meron. Nasaan ba yan? Di ba GSIS? Ang sinasabi nasa loob ng Senado. Aaresto kay Bato. Wala namang maaresto eh. Tamang hinala kasi kayo dahil gusto niyang patakasin si Bato. Di ba? Yun. Kasi yun na yung pagkakataon sa drama nila. Ikaw, limbawa, planado na yung drama nyo. Okay? So ready na, mag-aano tayo. Tapos magulat-gulat kayo, nandun yung NBA pala nasa may GSIS, doon la sana lulusot si Bato. Diba? Ano gagawin nyo? Sinasara pa yung dadaanan. Paano na? Naku, Diyos ko. Tigilan nyo kami sa kalokohan nyo mga Duterte senators. Cheryl. Eto, Gio, linawin ko lang, no? Nasa ground floor kayo ng GSIS, nasa ground floor din ang pintuan na binabarena. Ang tanong, bakit meron mga taga-NBI sa second floor kung saan nagsimula itong putukan? Nasa second floor sila, Julius, dahil yun nga, based na lang din sa hiling din ng GSIS na masecure nga yung area ng GSIS. So siguro dahil nung time na yon nag-check sila kung kamusta yung iba't ibang palapag ng GSIS na katabi lang din ng Senado. So nung time na yon doon sa may Bridgeway nakatayo itong NBI agent at biglang lumabas si Aplaska nung na-identify nga daw niya na NBI yung nakatayo on the other side, bigla na lang daw itong na nagpaputok at na siyang ikinagulat din ng NBI agent na gumanti din ng mga putok. Julius. Ang isang malaking palaisipan sa amin na Gio ay nung na-interview namin kagabi si Director Batibag ay talagang kinonfirm niya na wala na silang mga tauhan diyan sa GSIS. Mga bandang alas 4 pa lang, umalis na raw yung mga taga-NBI. Itong nangyaring pagdidrill at yung nangyaring putukan, nakita mo mismo sila. Mga anong oras to?
Nangyari ito, Julius, pasado na alas 7 ng gabi nung nakapasok kami doon sa hallway kasi at first yung mga NBI agent natin ay nasa labas lang din. Hindi nga din sila nakapasok dito sa mismong GSIS building. Noong tinawag na lang sila ng mga security nitong GSIS mismo, based na din sa nakita din natin, tinawag kami doon sa labas na unang pumasok yung mga NBI agent, naglakad sa hallway hanggang nakarating kami sa may dulo kung saan nga yung pinto na yon na binabarena. Julius. May info ka. Malabo talaga mga ka-eksena yung ano palusot nito ni Aplaska at saka ni Cayetano Isipin niyo sa part ng NBI kung sila ba na second floor, tapos nagbabantay sila doon. Hindi sila pwedeng basta-basta na lang doon na lulusob doon. Ano yun? 'Di ba? Alam nilang merong ano rito may usaa rito 'Di ba? Diyos ko, ang kataka talaga nitong mga nandiyan sa Senado. Ba, Gio, kung nagre-report itong mga kasama mo nga mga NBI kay Director Matibag nang nangyayari na itong kaguluhan? That we have to confirm, pero well coordinated itong mga NBI agent, matagal na sa serbisyo at alam nila, nakita natin doon Julius, alam nila yung kanilang ginagawa. Inuuna yung safety ng kanilang mga tropa, kahit tayo siguro naging liability na rin nila yung iba sa mga media na kasamahan natin, pero lahat yon I think well coordinated, especially walang nag-expect na may biglang magpapaputok, lalong-lalo na unang pinaputukan itong NBI agent based na rin din sa panayam natin. Julius. Yan ngayon ang dapat sagutin ni Director Matibag. Maraming salamat, Gio Robles. Okay. Puntahan natin ulit yung sinungaling na si Cayetano. May papalo-palo pa siya, no? Putok na warning, hindi under attack yun? Ano ka? Inantong ananto, mamanto talaga, Yan yung sinasabi ko na ang pangit. Yung nagpapaka-pastor ka, may pa ganun, pray-over ka pa dyan sa Senado, dahil pang Bible verse ka pang tas sinungaling ka, di ba? Kita mo sinabi niya Plaska, magkausap kayo, ikaw ang tinatawagan, ikaw ang contact niya. Papalusot mo pa, palo-palo pang ganun, palang sa bato lang, di ba? Sabi niya pa, under attack, we're under attack, hindi ba under attack yun? Nag-warning shot, under attack. Paano mo masabing under attack kung kayo nga mismo yung nauna? Gago. Will tell me, pagka may nagpaputok na warning, hindi under attack yun? Di ba? Booking! Ina mo. Bistado ngayon ang palusot mo. Kasi yung video na pinakita ko sa inyo, kanina lang, maagaga pa din naman yun, mga ka-eksena. Pero tong press ko ni Cayetano, mas maaga yan. Kumbaga, hindi pa niya nakikita yung report na video. So talagang yun pagsisinungaling niya, pinanindigan niya, lumabas na yung video galing sa NBI. Paano ka ngayon? Di ba? Galit na galit Nangyari dito sa Senado kagabi. I don't think there's any question. The Senate is under attack. Was under attack. All of you, your lives were in danger last night. So I know it's your job to ask a question, but you will tell me pagka may nagpaputok na warning, hindi under attack yun? Dapat may nagsalitang media Panot. May panot. Sino po ba nag-unang pumutok? So kung halimbawa po unang pumutok kayo, sino po ang under attack? Kami? Di ba? Bobo. Palusot pa. Booking. My God. My God pa. Ang kapal na mukha, ginamit pa yung Diyos, Giniit ni Senate President Alan Peter Cayetano kaugnay ng putukan sa Senado kagabi. Hindi raw staged o planado ang insidente gaya ng duda ng ilan. There's speculation, may nagsasabi kami daw ni Bato nagplano or kanina tinanong nyo. Hindi, baka ako nagplano. Kasi gusto kong patakasin si Bato DDS kasi ako. May utang na loob kasi ako kay Digong. May utang na loob kasi ako sa mga Duterte. Kaya pinlano ko na pinatakas si Bato. Nasaan ba yung tubo? Di
Di ba? Wag mo kaming gawing engot kagaya ng mga nauuton yung mga bobo at tatangang mga didilis, ha? Wag kami. Utang na loob, tigilan mo yan, tigilan mo, please lang. Maniwala ka sa akin. Ultimate question yung tanong nyo. Diversionary. If it was a diversionary tactic, it was crazy. Why? When you did that, lalong dumami yung tao dito eh. Yun nga yung diversionary tactic eh. 'Di ba? Kaya mo nga ginawa yun eh. Para dumami yung tao, para hindi mahalata kung ano man yung dapat yung gawin o balak sana. 'Di ba? Diyos ko, bakit ka ba gumagawa ng diversionary tactic, 'di ba? Para mas maraming makaalam, maiba ang usapan, 'di ba? Mapunta doon ang usapan, mapunta doon ang issue. 'Di ba? Kasi nga ang inyong claim nga kasi huhulihin si Bato. Tapos padating na yung impeachment para kay Sara. So para ma-delay, para malansi at makalusot sana mas maagang makatakas si Bato, anong tawag sa ganong klaseng eksena? Ha? O sige, mamili ka. Scripted, planado, or diversionary tactic? O di wala kang lusot. Nasaan ba yung tubo? Di ba? Mamili ka lang. Sasabihin mo pa, hindi tatawagin crazy yun dahil kasi ganto ganyan. Kabaliwan talaga yung ginawa nyo sa totoong buhay. Di ba? O pili ka, diversionary tactic o planado at drama. Mili ka, choose mo. Lalong dumami yung polis. Napakagaling ko naman mag-orchestrate ng lahat na yan. Kaya kong papuntahin dito mga armadong grupo. Oh, hindi ba? Hindi mo naman kailangan ng armadong grupong pumunta dyan eh. Ang kailangan mo lang, osaa at alin, intriga. Hindi nyo ba naaalala, napakagaling gumawa ng intriga pag mga Duterte. Lalo na mismo yung pinuno nila. At lalo na rin si Alan Cayetano. Dahil siya marunong siyang gumawa ng eksena, gumawa siyang bumili ng tanong, bumili ng script, bumili ng interview. Di ba? Anong hindi mo kaya? Kaya mo. Ikaw nga nag-uutos sa mga vlogger mo. O sino? Si Mocha, si Banat Bay, mga Banateros, at kung sino pang mga vlogger mo ngayon. Hindi ba? Huwag mo kaming gawing tanga Cayetano. Ang tanga, kayo at ang mga DDS nyo. Nasaan ba yung tubo? Salamat ka, hindi ko na-play dito yung video nyo. Papangit nyo ron. Diba? Tuloy natin. Ang tanong na lang, Anya, sino ang umatake sa Senado? Base sa report ng Kita nyo ang tanong ha, sino daw umatake sa Senado? Ang umatake nga yung OSAA. Sila nga yung tumira agad. Senate Office of the Sergeant at Arms o OSAA, bago magkaputukan ay kinumpronta ni General Mau Aplasca ang mga umatake. The Sergeant of Arms asked the individuals to identify themselves. Sino yan? A loud male voice from outside answered, NBI. At that moment, one of the armed individuals was seen immediately raising and aiming a long firearm toward... Di isa sila ng script ni Cayetano. Isa sila ng script. The direction of the QRT, PNP, and OSAA personnel. The Sergeant at Arms ordered the individual to lower his firearms on the ground. The individual failed to comply, instead assumed a tactical position, prompting the Sergeant at Arms to fire warning shots. Wala naman sinabing ganyan tactical position. Sabi, tinaas lang. Tingnan mo, pinalala Tingnan mo hindi sila nagkakasundo eh. Sabi ni Aplasca, nagtaas daw ng baril. Pero dito sa kay Cayetano, mas ganda script. Naka-tactical position daw. Ulitin ko So, ibig sabihin, naka-reading mamamaril na. Ganun ang dating nun, mga kaiksena. Tactical na eh. Ready to fire na yun. Sergeant at Arms toward the direction was seen. Voice from outside answered, NBI. At that moment, one of the armed individuals was seen immediately raising and aiming a long firearm toward the direction of the QRT, PNP, and OSAA personnel. The Sergeant... Diba? Kung gaano katanga talaga nila binobobo yung mga Pilipinong kagaya nila. Yung NBI, sure ka dyan? Tututukan na agad na babarilin? Nang ganon-ganon? Wow!
Parang hindi ako maniniwala. Lihitimong NBI. Lihitimo ha. At professional na, matagal na. Sabi pa mismo nung kasama nilang reporter doon sa kabilang side. Para bigla ka na lang mabaril, manunutok. Alam naman nila na Senado yung nandoon. Isipin nyo mabuti mga kaiksena. GSIS, Senado. Diba? So pag ikaw, NBI ka, as eto Senado, may iniisip ka ba na merong gagawing, may mga goons dito sa kabila? Mag-iisip ka ba na may mga goons dito? Di ba? Ngayon, pag tinanong ka, sumagot ka lang, walang problema. Di ba? Sino kang NBI na engot ka, susugod ka doon? Di ba? Huli na yung script nyo. Huwag na kayong palusot. Halatang halata yung ginawa nyo katarantaduhan. Di ba? Oh. Sergeant at Arms ordered the individual to lower his firearms on the ground. The individual failed to comply, instead assumed a tactical position, prompting the Sergeant at Arms to fire warning shots. Oh, pero anong sabi ni Aplaska? 'Di ba? Challenge niya. Doon ka sumablay, Cayetano. Nasaan ba yung tubo? Nag-step backward daw yung NBI. Pero yung NBI yung yung Sergeant at Arms. Pero maliwanag na sinabi ni Aplaska, pagkasagot daw ng ganon at nagtaas daw ng baril daw. Allegedly daw. Sabi. Challenge niya daw. Oh, ba't mo kailangan i-challenge? 'Di ba? Oh. Anak ng kabote, oh. Huli ka doon, Balbon. After which the exchange of gunfire followed. Oh, wala na siyang kaduktong doon at challenge, sinabi nung Aplaska. Dito, barila na kagad. Oh. The exchange lasted approximately 3 minutes. Kwestiyon naman ni Cayetano kung bakit gusto ring mag-imbestiga ng NBI, gayong inatasan na ng Pangulo ang PNP at ang DILG. Oh. Ano naman kung mag-imbestiga, di para malaman natin kung alin talaga, pagbangga-banggain natin yung mga investigasyon nyo, para fair, di ba? Oh. Sos, Mario Josep Santissima, oh. What's the motive ng NBI? Pero They are part of the investigation. How will they investigate themselves? Ang problema, the director seems to be lying to someone. Is he lying to the palace? Is he lying to me? Is he lying to us? Is he lying to Wow, yan ang mga style ni Cayetano, mga tactic moves niya yan na ang mga salita. Siyempre, pastoran tong kupal na to eh. Kaya ang datingan niya, is he lying to me? Is he lying to the palace? Is lying to you? It's lying to everyone? It's lying in bed. Nasaan ba yung tubo? Di ba? Sos, Mario Josep Cayetano. Magilamos ka nga. Magmamanti ka. So, ayusin niya muna sarili niya. Wow. Ba't hindi yung sarili mo muna ang ayusin mo? Tangina mo ka. Diba? Ikaw na Senate President, nagkando ka ng isang alimpogante, ina mo. Dati ko, matalsi ka na dyan eh, dati mapanagot ka din eh. Isa ka sa pinaka nakakasuka at nakakahiya na senador sa buong bansa. Sa ginawa mo. Hindot. Diba? Totoo ba, oh? Tama yung sinasabi ni Jay Martins, no? Sa sobrang daming CCTV dyan, ilabas lahat ng CCTV para makita, di ba? Meron din sigurado, alam ko, baka bigla na lang maglabas tong NBI ng CCTV kung saan nangyari yung may sinasabing pagbaril eh. Nako, sabi ko sa inyo, ganyan yan, di ba? Lagi nang gugulat eh. Biglang may ilalabas na video, boom, huli. Aantayin muna nila magsinungaling yung kalaban nila o kabilang panig. Tapos pag nagsinungaling na gumawa ng kwento, sabay ilalabas yung CCTV. Huwag nyo na intindihin yung DILG. Walang kwenta talaga yun. Bading. Nasaan ba yung tubo? Diba? They're under investigation also eh. Ilabas niya muna lahat ng facts bago kami mag-usap. Hinihinga namin ng pahayag dito si NBI Director Melvin Matibag. Si Senador Amy Marcos naman. You are not alone. Mamalat na ako. Ito may tsura, oh. Diba?
Oh. Pag ginawa mong puti yung book, hindi, mas maganda pa yun eh. Sino direct? Naalala niyo sa mga horror movie na matandang babae na puting-puti yung book tapos mahaba? Yun sana naisip ko pero hindi pwede. Kasi mas maganda pa yun. Kesa dito. Pipiling bagets, yun ang bagets. Yung CCTV pa na yan, narinig ko, alam ko napanood nyo na yun. Kaya lang hindi ko kasi mahanap na eh. Saan ko hanapin. Yung sinabi ni Jingo, itago daw. Yung CCTV. Anong itago? Linawin mo. Paano itago? Diba? Kung tutuusin mga ka-eksena, sinasabi ko kanina to dun sa Bengador, dapat nailabas na nila yan, CCTV. Para tapos ang usapan. Diba? Bakit wala kayong mailabas? Ang tagal-tagal na oh. Baka buti pa ng petsa yan. O sinadya nyo talagang walang CCTV. Diba? Para malinis. Dahil sa pagtakas na rin ni Bato. Diba? Kasi baka mamaya, yun nangyari na yun dahil sa naudlot na pagtakas ni Bato, nakuwanan. Pinaboran nyo na lang. Diba? Ito naman dati. Ito, asiwa talaga ako sa, mukha nito. Nagtataka kung bakit nagsialisa na ang ilang minority senators kagabi bago magkaputukan. Ito na. Sina Gatchalian, Zubiri, nagbabakate na raw ng premises nila. Kaya nagtataka kami, alam ba nila na may nangyayari? Ito ang kanya na namang pagsisinungaling na naman itong tanginan to. Bakit direct? Sasabihin niya meron silang caucus. Ang tanong, invited ba yung mga tao, yung minority do sa caucus nyo? Kayo lang nagkakaanuan dun eh. Di ba? Hindi, kahit ako na lang. Kung halimbawa, ako yung dati Senate President, ako yung halimbawa sa part ng minority. Tapos kayong lahat doon na, di ba? Tapos meron pang motion na yung 5 senador na minority. Inuobliga na si Bado na sumuko. Siyempre, pupunta pa ba yun doon? Yung mga yun doon, di uwi na lang kami. Di ba? Yan ang mahirap dito sa mga to. Talagang gumagawa sila ng puro kasinungalingan. Basta mga Duterte, alagad ng Duterte, mga asong ulul ni Duterte, ganyan. Ang ugali. Dahil kami nagkokoko sa tinaabangan yung pagdating ng article of impeachment. Ang problema nga mga ka-eksena, sinagot sila ng ibang senador. Bakit? Imbitado ba kami? Hindi naman kami imbitado dyan eh. Meron pa kayo, pabupay pa kayo, imbitado ba kami? Nasaan ba yung tubo? Tsaka bakit nagkokokos kayo? Kayo, alam naman na, pabor kayo sa impeachment. Hindi kayo pabor sa impeachment. Diba? O paano? Nakita nyo nung isang, kailan ba to? Kanina, umaga, nagsabi na si Cayetano, sa Lunes daw, posible o hindi pa sigurado na magkukonvene. Kasi madidelay pa daw. Diba? Wala pa kayo 1 linggo dyan sa Senado kayo namumuno. Ang gulo. Puro kakarimarim kayo dyan. Ayon kay Marcos, nakatanggap din umano ng abiso si Senador Loren Legarda para umalis na ng Senado. Yan. Isa pa yan. Itong traidor na to kay Tito Sen. Diba? Naglabas na sama ng loob si Tito Sen dahil hindi niya akalain na talaga tong impactan to. Bakit babaligtad? Alam mo ba kung bakit direct? Kasi direct, yung anak niya kasi, delikado. Ngayon, kapag yung kanyang anak ay nagdelikado na nga at malapit ng masentensyahan niya, magkaroon na ng napakabigat na problema at siya ay kumampi para wag mai-impeach si Sara, posible pag sakali daw na si Sara manalo o kunyari lang baka manalo, may kakampi at pwedeng mapalusot yung anak niya. Ganyang karumi ang galawan at labanan ng mga Duterte. Kaya gustong-gusto ng mga ibang kupal na politiko dyan eh. Madumi. Hinihingan pa namin ng pahayag si Legarda. Sina Zubiri at Gatchalian naman, itinanggi na nakatanggap sila ng abiso. Diba? Kasi kung lahat mga ka-eksena ng mga senador pinalalahanan
nung sinasabing may mangyayari, sana lahat sila. Bakit sila lang ang sinabihan? Sila lang na mga DD shit senators. Nakukuha ninyo, sila Risa, sila Tito Sen, umalis na wala naman silang natatanggap na mensahe. Pero bakit ito mga to? Oh. 'Di ba? So ang nag-send sa kanila at nag-chuchu sa kanila may mangyayari, malamang kilala nila. Ngayon, kung kilala nila, ilabas nila at saan niya nalaman yung issue na aarestuhin si Bato, may mangyayari sa ganito. 'Di ba? Ay, mali. Sabi ni Zubiri, hindi naman daw siya imbitado sa ginagawang majority caucus kaya umuwi na siya matapos mag-adjourn ng sesyon. O kayo, halimbawa kayo si Mick Zubiri, tas may caucus, halimbawa may kainan, birthday. Tas nandun kayo sa isang kwarto, hindi ka naman iniimbitahan, ano gagawin mo? Pakapala mo yung mukha mo, makikikain ka pa rin? Magbabalot ka pa? O gagawin mo, uwi ka na, di ba? Ay, ibig sabihin, hindi ka nila gusto. Hindi ka naimbita eh. Manhid ka na lang pag hindi ka nakaramdam ng ganon. Diba? Kapal na mukha mo pag, uy, kain ako nagbalot pa. O, hindi ganon, diba? Sabi naman ni Gatchalian, umuwi siya ng bandang alas 7 ng gabi gaya ng nakagawian niya mula Lunes hanggang Webes. Kinundi na rin ng mga senador ang insidente at nanawagan ng matinding investigasyon. Sabi naman ni Senador Risa Hontiveros, para maiwasan ang panibagong karahasan at tensyon sa Senado, sana sumuko na si Senador Bato de la Rosa. Pagkatapos naman ng kaguluhan, kinumpirma ni Senate President Cayetano na nakaalis na sa Senado si de la Rosa. Binasa rin niya ang text ng misis ni de la Rosa na mensahe sa mga senador at sa publiko. Wait lang. Ngayon mga kaiksena, meron ngang kumakalat na gano'n na umalis na daw. Ngayon, eto, meron akong tanong sa inyo Papakita ko lang to. Yan. Yan. Ronel Arpon, maraming salamat po. Thank you, Direk. Buti umabot pa ako. Eto na nga. Wait lang. Saan na to? Ang tagal naman. Tagal mag-open. Yan. So dito mga kaiksena, nakalagay dito sa akin GMA7 na nag-post nito. Paano nakaalis sa Senado si Bato? Ito sabi, May 14, 1:20 a.m., Robin Padilla arrived at Senator Bato de la Rosa's office for a private meeting. Okay? That concludes after approximately 20 minutes. 1:57 a.m., Mau Aplasca, Senate Sergeant of Arms, entered Senate Bato de la Rosa, office of the Senator Bato de la Rosa, conduct a check. 2:20, Aplasca departed the office and informed the security detail that Senator Bato is retiring for the night. Yan. 2:30, Senator Bato left his office and informed his protective personnel that he is heading to the restroom. However, he instead bypassed the restroom and entered the fire exit to head downstairs. Ito, tanong ko. Di ba dapat mapanagot si Robin Padilla dito? Nasaan ba yung tubo? Paano nakaalis sa Senado si Bato? Based on a document obtained by GMA News, May 14, 2:30 a.m., while moving toward the parking area, Senator Bato met Senator Padilla on the 4th floor. They continued together to the basement level where an SUV was waiting. Senator Bato boarded the vehicle which was driven by Padilla, occupied by additional staff, member, Senate security personnel attempted to block the vehicle, but the SUV sped past them and successfully left the premises. So naniniwala doon, hinarangan. Sasabihin pa ni Aplasca na kilala naman daw yung mga Senate vehicles kaya hindi chinecheck. Meron ngang kay Bato di ba? Ba't hindi mag-check? Ano katarantaduhan yun? Tapos nagmabilis daw dumaan para hinarangan daw na sasakyan, kaya lang mabilis daw na pinatakbo yung sasakyan. Paniwala naman sa inyo. 'Di ba?
Kayo mga kaiksena, sang-ayon ba kayo na dapat kasuhan at tanggalin na bilang senador itong si Robin Padilla? Di ba tama lang naman eh? Kasi naging ano siya eh, kasangkapan. Isa sa tumulong para makatakas si Bato. Nasaan ba yung tubo? Ngayon, sabihin mo sa amin Cayetano, ang kapal na mukha mo para parang ano pa eh, parang proud pa eh, no? Proud pa na sabihin nakaalis na si Bato. At itong si Attorney Toron at si Jimmy Bongkels, kaya ngingisi-ngisi lang sila nung madaling araw na no comment, no comment. May pautot pa sila, post pa sila ng picture na ganito, andito si Bato. Diba? Scripted hindi. Nasaan ba yung tubo? King ina mo, Cayetano, tigil-tigilan mo kami sa drama mo. Booking na booking ka na. Diba? At tandaan mo, last mo na yan, sigurado. Baka hindi nga, baka susunod na linggo, wala ka na sa posisyon mo. Nasaan ba yung tubo? Dahil gigisahin ng taong bayan niyang ibang mga senador. Tandaan nyo yan. Kahit maging 6 na lang ang senador dyan, pwede na yan. Basta mawala lang kayong mga ina nyo. Diba? Sinungaling tong hindot na to. Also like to ask for forgiveness for all the confusion and havoc it has created in the Senate. It is for this reason I am sure that Ronald made his in quotation mark escape. He told So, ginamit escape eh. 'Di ba? Tigil-tigilan muna ka. Talagang tatakas naman talaga 'yan. Kaya alam nyo, sisihin nyo yung mga kamag-anak ni Bato, yan, ganyan kayo naging bobo. Ganyan kayo naging uto-uto ng mga Duterte. 'Di ba? O, ito nyo. Para lang sa mga Duterte, nagpakatanga kayo. Ginusto nyo yan eh. told me habang tumatagal kasi siya dyan sa loob ay mas nadadamay pa kayo. Alam naming hindi lulusubin ng NBI at CIDG and police o sino pang mga militar ang Senate kung wala siya sa loob. Kaya kahit na gaano siya ka-safe dyan, mas nangibabaw pa rin para sa kanya ang safety ng lahat. Gingit ni Cayetano. Wow! Utang na loob pa. Ang kapal naman ng asawa ni Bato. Utang na loob pa na para bang umalis na si Bato. Para mapanatili daw ang siguridad at kapakanan daw ng mga nandiyan sa Senado. Kapal naman ang mukha. Kapal naman ang mukha mo sa totoo lang. Yung nagsasabing walang sound, umexit ka muna tas balik ka. Ganun lang yan. O refresh mo lang. Cayetano, hindi tumakas si De La Rosa dahil wala namang warrant of arrest na iprinisenta sa kanya at hindi siya nakadetain. Tingnan mo, parang mga tanga talaga. Hindi pala parang mga tanga talaga, no? Bobo na lang ang ang tawag dito. Maniniwala sa sabihin nito, wala daw warrant. Diyos ko po, last year pa nga may warrant eh. Diba? Siyempre, hindi mo na ay pinipresent dahil nagtago na nga si Bato. Diba? So, para saan pa? Para ilabas yung warrant kung nagtatago na. Eh di pag lumabas, tsaka mo ilabas, kagaya na nangyari. Ang problema, ay tinago nyo naman. Nakakagigil talaga itong mga putang-inan to, no? Hindi na nakakatuwa talaga eh. Bukod sa kahihiyan sa bansa, di ba? Kahihiyan pa nating lahat ng Pilipino. Kaloka, Pero wala na siya sa protective custody ng Senado, ngayong wala na siya sa gusali. Voluntary siyang umalis. Wow. Voluntary, sabi nga doon sa report itinakas si Robin Padilla. Nagmamadali pa para makalusot doon sa Senado, makalabas. Paano naging voluntary? Nasaan ba yung tubo? Diyos ko naman, What we're protecting actually is the sanctity of the Senate, hindi siya. Like any other citizen, he has his rights. Ina mo. His right ka pang sinasabi. Yung rights, anong rights bang sinasabi mo? May warrant na nga eh. O yung rights niya, magkaroon ng abogado. As a person, as Alan Cayetano, as a lawyer, I'll protect his right kahit saan siya. As Senate President, I'm protecting the integrity ng Senate. Ay, hindi. Diyan ang hindi kami naniniwala lalo. Integrity?
Senado? Pinotektahan mo nga yung kriminal pugante. May warrant? Tapos sabihin mo, integrity ng Senado. Ang kapal naman ang noo mo. Nasaan ba yung tubo? Lumayas ka na dyan, Cayetano. Huwag kang magugulat pag sinugod na yan ng mga kababayan nating Pilipino, lalo na't papalapit yung impeachment ni Sara. Nako po, mapipilitan talaga yung umuwi. Lilikasin nyo yung Senado sa galit ng taong bayan. Na kung mag-aaresto ka dito, dapat legitimate, dapat coordinated. Vicky, naghain ng resolusyon sina Senador Amy Marcos at Bam Aquino para imbestigahan ng Senado yung nangyari kagabi. Sumulat na rin si Senator Amy sa Pangulo na pansamantalang sibakyan ng ilang matataas na opisyal. Wala kang karapatan, Amy Marcos. Manahimik ka dyan, intindihin mo yung ilong mo. Sa yung baba mo. Yun ang intindihin mo. Naaagnas. Dapat yan, i-fix mo na yan. Ng NBI para raw magkaroon ng buo, malaya at walang kinikilingang investigasyon. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Mav Gonzalez. Kita niya, narinig niyo naman siguro mga kaiksena. Gusto kong marinig sa inyo mga kaiksena, dapat bang managot itong Duterte senator sa nangyaring kaguluhan at kahihiyan sa bansa? Yan, lalong-lalo na nangunguna si Cayetano, si Robin, si Amy, yung mga yan. Yung lahat na yan, pati si Legar, lahat sila. Paki-comment na lang mga kaiksena.